Our scripture text in the book of Psalms, chapter 145, verses 1 to 5. It says, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works. God bless upon reading of his holy word. Brethren in the Lord, let us prepare our hearts and mind to worship the Lord this time. Let us pray. Gracious mighty Father in heaven, salamat muli na kami po ay makapagsamba sa inyo. Salamat sa iyong patnubay at gabay sa buong linggo, Panginoon. At bago ang lahat, kami po ay lumalapit sa trono ng inyong biyaya. Humihiling, Panginoon, ng inyong kapatawaran sa anumang mga pagkukulang namin sa aming mga kasalanan sa isip, salita, maging sa aming gawa, Panginoon. We humble our heart before you, Panginoon. At ganun din sa aming pagpapatuloy, we need your leading, Panginoon, sa bawat isa. Na ikaw lamang ang maluwalhati namin sa aming pagsamba sa oras na ito, Panginoon. And also, dinadalangin ko, Panginoon, ang inyong tagapagsalita na siya po ay inyong puspusin ng iyong banal na espiritu, pangunahan, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita upang ang aming mapakinggan ito ay maisabuhay, maging challenge sa aming buhay, Panginoon, maging paalala at magbigay ng insight, ganun din magpalakas sa aming spiritual na espiritu, Panginoon. And also sa mga kapatiran sa iba't ibang mga dako, patuloy na sila po ay bigyan nyo ng puso na may kagalakan sa pagpakinig upang ang mga bagay na nanggagaling sa inyong salita ay aming manamnam, Panginoon, at ito ay maibahagi din. And also sa bawat entity, Panginoon, salamat na they do their part, Panginoon, sa inyong gawain. Alam ko, Panginoon, na kayo ang aming rewarder. Kaya patuloy na bigyan nyo po ng kagalakan ang bawat isa sa paglilingkod sa inyo. Kaya ang lahat ng kapurihan na may pagpapasalamat, binabalik namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.
Good morning, First Baptist Church of Pildira. Sa umagang ito, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Sunday School. December na naman, no? At saka inline sa ating team sa taon ito, 2021. Church is city on a hill that cannot be hid. At ang text natin ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 5 verse 14. At ang December theme naman natin, Jesus, the bright and morning star. Ang teksto nito ay matatagpuan natin sa Revelation chapter 22 verse 16. Sa umagang ito, yung pag-aralan natin, yung tema na binigay sa akin ay yung Jesus the shepherd of the sheep, no? Actually hindi lang siya shepherd, hindi siya ay good shepherd, no? At matatagpuan ito yung teksto natin ay matatagpuan sa John chapter 10 verses 1 to 16. At basahin ko ito at sundan na lang niyo ng yung mata. John chapter 10 verses 1 to 16. Verse 1, Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they answered not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeteth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and I know of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Mandalian tayong manalangin. Kapuri-puri at dakilang Diyos, sa umagang ito, lubos kayo nagpupuri at nagpapasalamat na patuloy kami mag-aaral ng Sunday School. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamagitan nito, patuloy na lalago kami, Panginoon, lalo ka namin makilala ng lubos, Panginoon, ang aming Panginoong Jesucristo, Panginoon. We know, Lord, na ang tema namin ngayon ay yung buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya yan ang pag-aralan. Kasi sa panahon ng Kapaskuhan ito, hindi lamang yung pagsilang ng aming Panginoon, ang aming dapat malaman, kundi ang kabuuan ng kanyang buhay. Kaya Lord, pangunahan mo kami, bigyan mo ng kaalaman upang matalastasan namin kung paano ang mensahe na pagdadalhin mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, O Lord. In Jesus' name, Amen. Muli, magandang umaga. Para dito sa ating introduction sa umagang ito,
of the many images painted by John in his wonderful gospel, probably the most descriptive is that Jesus as the good shepherd. For like a shepherd, Jesus is concerned with the welfare and the care of the sheep. This morning, as we study these verses, I want you to ask yourself this question. Do I really know the shepherd? Kilala ba natin talaga yung shepherd? My prayer for you today is that if you do not know Jesus as your personal Lord and Savior, that you will before you live. If you do know Him, then you are to hear how knowing the shepherd makes your life more abundant and rich. So umagang ito, yung proposition natin. As we study this passage this morning, all Christians should know that Jesus possesses certain qualities that qualify Him to be called the Good Shepherd. And I want to see for yourselves why He deserves this title. Yes, no? Makita natin na mayroon mga certain qualities ang ating Panginoon para matawag siya na Good Shepherd. No? Number 1, He possesses the right credential. Verses 1 to 5. No? Una, ano natin dito na in verse 1 to 3a, He came properly. Dito, Jesus used the imagery of the sheepfold to illustrate His message. No? Ginamit ni Jesus Christ yung sheepfold para illustrate yung kanyang mensahe sa umagang ito. Sabi nga dito, a sheepfold was a circular wall about 10 feet tall with a single opening that served as a door, no? 10 feet tall, ano? Tapos malaki ito. At isa lang ang opening nito. Several flocks might be placed into the sheepfold at night with one of the shepherds lying in the opening to serve as the door. No? Diyan nakahiga yung doon sa may door banda, doon nakahiga ang shepherd. Nothing could get into or out of the sheepfold without having to go through the shepherd. Hindi walang makapasok, walang makakalabas na hindi dadaan doon sa shepherd. Dito, Jesus is telling His audience that only thieves and robbers seek to enter the sheepfold by another means beside the door. Sabi niya, yung mga magnanakaw lamang ang maaring na pumasok sa sheepfold na hindi dadaan sa pito. No? The shepherd, however, always comes in the right way. No? Yung shepherd, talagang doon siya sa may pintuan lagi dumadaan. Dito ngayon, Jesus proves that He is the shepherd of the sheep because He came into the world in the right manner. No? He entered according to plan. No? Dito pinapatunayan ni Jesus Christ na talagang tunay siya na siya talaga ang shepherd, no? He entered according to plan. He presented His credentials. He had presented His credentials to His people, no? Doon sa amin sa ano noon, sa mga sa probinsya, pag may mga pag-aari ka tulad ng mga kalabaw, baka, may hawak ka na credential. Dito sa credential nito, nakalagay talaga na ikaw may-ari, tapos halimbawa, sa amin noon, may mga tulad sa kalabaw, para mapatunayan na iyo talaga yan, yung lahat ng mga puyo ng kalabaw, tinichikan yon pati doon sa retrato, tapos titingnan ito. Pagdating ng araw, halimbawa magbinta ano man, titingnan na, iyo, kanya talaga tong pag-aari niya talaga to, dahil tama dito sa credential, tama yung mga nachikan na mga puyo, no? Yan. Dito, may binigay na may mga proof dito. May, sa Bible, mayroong mga proof na nagpapatunay na Jesus came in the right way. Tama talaga yung pagdating niya. At ano dito? Number 1, He had been virgin born. Ano? Ito yung na-prophesy sa Isaiah chapter 7, verse 14 at naging na ano to, nangyari ito dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, no? Wala nang ibang pinanganak pa na birhen sa birhen.
Diba? Kundi si Jesus Christ lamang. Sabi nga doon sa Micah chapter 5 verse 2, he had been born in Bethlehem. No? Pinanganak siya sa Bethlehem, sabi doon. But thou, Bethlehem, Ephrata, sabi doon. At ito rin ay nangyari dito sa Matthew chapter 2, verses 4 to 6. No? Tapos dito naman sa Galatians chapter 4, verse 4, he had come in the fullness of time. Dumating talaga siya in the fullness of time. Pag sinasabi kasing fullness of time, in the fullness of time, hindi sobra, hindi kulang, kundi eksakto talaga sa plano ng Panginoon na dumating siya, no? In the fullness of time. At ganun din, he had been brought out of Egypt. In Hosea chapter 11 verse 1, at naging katuparan ito dito sa Matthew chapter 2 verse 14 to 15 nang napanganib ang buhay ng sanggol, si baby Jesus. Sinabi ng anghel na sa mga magulang kay na Joseph and Mary na, sabi niya, itakas niyo ang bata, dalhin niyo sa Egypt for the meantime. At nakabalik lamang sila nung namatay na si Herod, ano? At dito naman sa number 5, no? His arrival has provoked the anger of the enemy. Ba, nang mabalitaan nila Jeremiah 31:15, no? Na isisinilang yung hari ng mga Hudyo, no? Ba, nagalit. Pinahanap kagad ni Herod, no? Nagkagulo yung ang Jerusalem, ano? At saka dito, natin na pinatanong kagad kung saan ba ang isisilang na tagapagligtas, no? At natupad ito doon sa Matthew chapter 2 verse 16 to 18, no? Kaya ito ay naging katunayan na si Jesus ay dumating talaga ng tama. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, nangyari ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Natupad ito. Yung mga hula sa Old Testament ay naging katuparan sa New Testament. Yan. He was the right person, born in the right place, arriving at the right time, no? Tamang panahon. Summoned from a right country, Egypt, ano? And attended by the right sign. Ano bang right sign, no? Star, no? He possesses the right credential necessary to prove that he is a good shepherd, ano? In Luke chapter 4 verses 18 to 19 ang sinasabi doon, ano? Dito sa Luke chapter 4, ano? 18 to 19. Sabi dito, 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. No? 19, to preach the acceptable year of the Lord. At dito naman sa Isaiah chapter 61, verse 1 and 2, sabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. No? Yan. When Jesus came with the right credential, the porter, who is the porter? John the Baptist, openly introduced him to the nation and declared his identity. No? Ano sabi doon sa John chapter 1 verse 29? Sabi doon, behold, sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Yan. Pinakilala siya ng porter si John the Baptist. No? Yung
identity niya, no? Siya ang the Lamb of God, no? Pangalawa, hindi lamang na may mga proof, no? He came properly. Also, he calls properly. There are many several flocks sharing the same sheepfold. Sa ito palang sheepfold nito, hindi lang ang kalagay ng mga flocks doon, hindi lang isang shepherd. Marami 'yon, di ba? However, when the shepherd of the sheep walks up to the door and calls his sheep, they instantly recognize his voice and respond to him. They know his call, no? Halimbawa, isang shepherd, marami mga may-ari ng sheep doon sa loob. Ang shepherd, pag pumunta doon sa may pintuan, pag tumawag yung kanyang shepherd sa mga sheep, yung mga sheep talaga, tatayo yun at pupunta doon sa shepherd, ano? Kilala nila ang boses ng kanilang shepherd. I recognize nila his voice and response to him. They know his call. Kaya dito, no, nakita natin doon sa Australia, may isang kwento na nangyari doon, no? A man in Australia was arrested and charged with stealing a sheep, no? Na-charge siya na nagnakaw siya ng sheep. But he claimed emphatically that it was one of his own that has been missing for many days. Sabi niya, hindi, akin ang ano na yun, yung tupa na yun na nawala at ilang araw na nawala yan at hinahanap ko. No? Sabi ng dependent. No? At dito, dumating sa korte yung the case went to court. No? The judge was puzzled, not knowing how to decide the matter. Hindi alam ng judge kung paano desisyonan itong bagay nito kasi sabi ng nagnakaw, tapos sabi naman akin yan eh. Sabi niya, At last, he asked that the sheep be brought to the courtroom. No? Ang ginawa ng judge, pinapasok sa courtroom yung sheep, yung tupa. Then they ordered the plaintiff, no? The complainant, in order niya, sinabihan niya yung plaintiff or complainant to step up outside and call the animal. Tawagin yung tupa, sabi niya. At ang nangyari, the sheep made no response except to rest his head and look frightened. No? Hindi tumugon yung tupa. Lalo sa natakot pa nga siya, no? Ang sunod nangyari, the judge then instructed the dependent to go to the courtyard and call the sheep, no? Sabi niya, yung dependent naman, sabi niya, punta ka daw sa courtyard at tawagin mo yung tupa, sabi niya. When the accused man began to make his distinctive call, the sheep bounded toward the door. No? It was obvious that he recognized the familiar voice of his master. Kilala ng tupa yung kanyang master. His sheep knows him, said the judge. No? Sabi ng sabi niya, kilala ng tupa yung kanyang master, sabi niya. At dito, case dismissed. No? Alam na ng judge na yung dependent, siyang may-ari, yung totoong may-ari talaga ng tupa sapagkat kilala siya ng kanyang sheep. Yan. So it is with the lost soul. Alam natin, there are many voices which complete for our attention in the world. Marami mga boses na kumukumpit sa atin dito, no? Lalo na sabi nga doon sa mga lost soul, soul. But there is a special note to the voice of the Lord when He calls, everything changes. No? Iba talaga ang boses ng ating Panginoon. No? Boses ng ating Panginoon. Yan. Sabi nga doon sa John chapter 6, verse 44, sabi nga, no man comes to me except the Father which He sent me through Him, and I will raise him at the last day. No? Walang makakapunta, no? Sa Ama except the Father. No?
Imbes na Diyos Ama ang magdala sa kanya, no? Alam natin, no, kung ano natin, the lost sinner is dead until he is awakened by the Holy Spirit. Ganyan ang ano tayo noon eh. Nang mahulog sa kasalanan ng ano, yung ating unang mga magulang, si Adan at Eva, tayo ay minana rin natin yung kasalanan nito. No? Kaya ang sinasabi namin, we are dead in trespasses and in sin. Patay tayo sa espiritu, no? Yan. At kailangan na gisingin tayo, no? Buhayin tayo. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you have he quickened who were dead and trespasses and sins. Kailangan the lost sinners is dead until he is awakened by the Holy Spirit. No? Ang banal na Espiritu ang siyang nagising sa atin, no? Para tumugon tayo sa pananawagan ng ating Panginoon, no? Kaya doon sa sa Garden of Eden nang tinawag si Adan, diba? Adam, where are you, no? Sabi niya, Adam and Eve, where are you? Saan ba kayo? Yun. Yan. Yung boses ng Panginoon, nakilala ni na Adan at Eva ang boses ng Panginoon. Yan. Patay tayo noon sa Espiritu. Ngunit, binuhay tayo, no? Binuhay tayo ng banal na Espiritu. Sabi, the voice of the good shepherd is the one that can awaken the dead heart. Wala nang iba, no? Ang boses lamang ng the good shepherd. The only one that can give us hope. The only one that sounds right to a desperate soul. Wala nang iba. Yung ibang mga pananawagan, no? Kaya, natin, no? Ang boses lamang ng a good shepherd ang makapagbuhay, no? Sa atin. Sa makapanawagan sa atin at gising sa atin at bubuhay sa atin spiritually. No? Pangatlo, sabi dito, verse 4 and 5, sabi dito, he commands properly. Ano bang ibig sabihin? He commands properly. When the shepherd calls forth his sheep, he goes before them and they instinctively follow him. No? Pag tinawag ng good shepherd ng kanyang mga tupa, kaagad na, sabi nga doon, siyang nangunguna at ito kaagad ay sumusunod sa kanya. He doesn't have to drive them, no? Hindi na kailangan na itaboy pa sila. Automatic na sumusunod itong mga tupa na ito, no? Kaibahan ito sa kambing, no? Kambing, hirap ka na hirap. Dati nag-alaga ako ng kambing, talagang hindi mo basta mapasunod. Talagang pag hinatak mong ganun, tumutukod ito. Talagang pahirapan ka, no? Dito, he just leads them out and they follow him behind. Close behind, no? Hindi lumalayo ito. Ang kailangan lang, paglabas doon, manguna siya, lalakad din, susunod yung mga tupa sa kanya, no? Kaya yung katotohanan dito, no? When a soul is saved by grace of God, ang tao ay naligtas, ano? Yung kaluluwa na naligtas sa biyaya ng Diyos, they will have the desire to follow God shepherd. No? Nandyan ang desire talaga. Alimang isang taong ligtas, hindi na kailangan na hilain mo pa. Hindi na kailangan na itulak mo pa. No? Hindi na kailangan na magmakaawa ka pa. No? Sabi nga doon, nandyan yung desire niya sumunod. When a person is saved from their heart, and their heart is right with God, they do not have to be beg to come to worship. Hindi na kailangan na. Sige, punta ka sa linggo, punta ka sa simbahan. Samba tayo, di ba? Hindi na kailangan. Pag ang tao ligtas, no? Susunod ka agad dito sa Panginoon. Hindi na kailangan na sabihin mo, sige, mag-tithes ka pa. Dalhin mo yung tithes mo. O mag-share ka ng gospel.
Hindi na kailangan na pilitin mo pa, no? Kaagad automatic na sumusunod siya. They have been called out by the shepherd and have the burden to worship him. No? Ganyan, no? Nung tinawag sila, nandyan yung burden talaga na sumamba sa ating Panginoon. In 2 Corinthians 5:17, sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Become new. No? Bago na. Pag nakay Kristo na yung tao na ligtas ng tao, nagkakaroon na ng lahat ay may pagbabago. Yung ibig sabihin, sabi nga doon, ang pinakapatunayan daw na ikaw ligtas na, sabi nga doon, change life. Yung may pagbabago, may nakikitang pagbabago sa buhay natin, no? Change life. Pangalawa, sabi nga doon, their heart's desire is to glorify God in everything they do, no? 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sabi na, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God, no? Yan, dyan talaga ang desire na lagi gusto mo, nais mo na papurihan ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, no? Pag ikaw ay ligtas na, no? Yan, no? Napakagandang, no? Second point natin, makita natin dito. In verse 6 to 10, sabi dito, he possesses the right character. Huh? Hindi lang yung dumating siya, may tamang, he possesses the right credential. Dito naman sa pangalawa, he possesses the right character. Sabi gano'n. In verse 6 to 8, makita natin anong na yun, his personality, no? Yung personalidad niya, sino ba siya? Ano ba siya? Dito, Jesus reveals his identity as the door. Sinabi ni Jesus kaya na siya ang pintuan, sabi niya. Malala natin, remember, there was only one opening going in and out of the sheepfold. Isa lang. Wala nang ibang mapintuan pa. Yung entrance lang at saka exit. Yun ang entrance, yun din ang exit doon. Doon sa shepherd. It was on this opening that the shepherd lay, no? Nakita niyo, ang shepherd pala, doon siya nakahiga sa may pintuan. Therefore, the shepherd himself became the door of the sheep, no? Siya mismo ang lumalabas na pintuan ng mga tupa. Sabi doon, nothing could enter and exit the fold without going through the shepherd himself. Walang sino man makapasok at makalabas na hindi alam ng shepherd, no? Kaya, dito, if anyone desires entrance into the fold of God, there is one door. Kung nais mong pumasok sa entrance ng fold ng ating Diyos, ating Panginoon, there is one door. Isa lang pintuan. Hindi marami. That door is Jesus Himself, no? Wala ka ng ibang daanan mismo, kundi si Jesus Himself. He is the only way to God. Diba? Wala nang ibang daraanan pa na papunta sa Diyos Ama, kundi kay Jesus Christ lamang. Ano bang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 18? For through Him we both have access by one Spirit into the Father, no? Sino ito? For through Him. Sino itong Him? Jesus Christ, no? We both have access by one Spirit unto the Father, no? Yan. In John 14:6, sabi doon, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, no? Si Jesus lamang ang pintuan. At wala nang iba. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. No? Yan.
At malinaw naman dito sa Acts chapter 4 verse 12, sabi nga noon, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ano ito? Sinong pangalan? The name of Jesus. No? Wala nang ibang pangalan na sa silong ng langit na makapagligtas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, Jesus Christ. Ano? At dito sa 1 John chapter 5 verse 12, sabi doon, he that had the Son had life, and he that had not the Son of God hath not life. Ano? Tunay lamang si Kristo Jesus. Jesus is the only way to the Father. Any other way leads to death and damnation. Wala nang iba. Daanan pa. No? Yung ibang mga daan maliban kay Jesus Christ ay papunta sa kapamakan. Ano bang sinasabi ng Matthew chapter 13 chapter 7 verse 13 to 14? Sabi doon, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few be that find it. No? Wide is the gate, no? And broad is the way that leadeth to destruction. No? Kaya, sabi doon si John 46, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No? Hindi lang yung sabi na, ano ba ang personalidad niya? Sabi niya, sino ba siya? Sabi doon, He's the door. Ngayon dito, in verse 9a, His performance. No? Dito, sabi ni Jesus Christ, Jesus plainly tells sinner that He alone is the door into God's eternal salvation. Wala nang iba. Plainly tells that He alone is the door. Siya lamang ang pintuan into God's eternal salvation. Para sa kaligtasan ng tao, wala nang ibang makapagligtas. No? His promise to those who enter is that they will be saved. Ito ang promisa ng ating Panginoon. No? Na lahat na pumasok doon ay maliligtas. They will be rescued from the wrath of God and will experience the fullness of God's perfect salvation. Huh? Maranasan nila, ma-experience nila the fullness of God's perfect salvation. No? Pag sinasabi natin saved, no? To be rescued from all harm and danger. No? Pag naligtas. When a sinner comes to Jesus and is born again, they are forever delivered from the awesome wrath of God, of the Almighty God. Sabi niya, delivered from the awesome, no? Sa puot ng Panginoon, no? Dahil sa galit ng Panginoon sa kasalanan. Ngunit, pag naligtas ng isang tao, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa shepherd, bilang Diyos, Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas niya. Aminin niya yung kanyang pagkakasala, no? Humingi ng tawad, talikuran, ano? Kasalanan. Siya'y maligtas pa. At yung puot ng Panginoon ay hindi na niya mararanasan pa. In John chapter 5 verse 1, sabi niya pa ating Panginoon, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Huh? Sabi niya, he that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting. Buhay na walang yan. And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. No? Dati sa kamatayan, no? Apoy ng impyerno, papunta sa buhay kay Kristo Jesus, no? Sa anak ng Diyos. In Romans chapter 5 verse 9, sabi doon, much more then, being now justified by His blood, He shall be saved from the wrath through Him. Sino tong Him? Jesus Christ, ano? Yan, sabi nga. We are now being now justified by His blood, no? Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, we shall be saved from the wrath
through Him, no? See? 9b to 10, sabi niya na verse 9b to 10, sabi niya, His promise. Ano bang pangako ng ating Panginoon? Diba? Hindi lamang doon na pinakita niya yung kanyang personalidad, pinakilala niya ang kanyang personalidad, kung sino siya ay door. Pangalawa, yung performance niya, kaya niya ligtas, kaya niya tayo iligtas sa kapamakan, ano? At dito sa pangatlo, mayroon siyang promisa, no? The thief is a threat to the sheep, no? Yung mga nanakaw, sa mga noon, yan ang mga threat doon yung marami mga magnanakaw. Threat to the sheep. When a thief enters the fold, his primary purpose is to use the sheep for his own personal gain. Diba? Pag isang magnanakaw ay pumasok sa fold, sa kawan, ang purpose niya talaga hindi para sa kabutihan ng mga tupa. Diba? Ganyan ang katangian ni Satanas. Sabi nga na ba, sino siya? Si Satanas, no? Magnanakaw. Gagamitin lang naman niya ang mga tupa para sa kanyang personal gain, no? He doesn't care about their welfare. Wala siyang pakialam doon kung ano man mangyari sa kanila. Maging mabuti man, masama yan. Basta, ang balak talaga ng kalaban diyan, magnanakaw, kasamaan para doon sa mga tupa. Ganyan ang katauhan ni Satanas. Samantalang, the Good Shepherd, no, ang ating Panginoong Jesucristo, comes so that the sheep might experience a life that is immeasurably better, no? Talagang napakagandang buhay, no? Yan ang design ng Good Shepherd sa kanyang mga tupa na gumanda ang kanilang buhay. Sabi nga doon, abundant life, no? That He cares about the sheep and He promised them a new and better life in Himself. Yan ang pangako, ang promisa na, no? Pag nasa Panginoon tayo, napakaganda, no? Maranasan natin yung buhay na, yung kasaganaan ng buhay, the fullness of life. Huh? Pag abundant life, hindi ibig sabihin na humihiga tayo sa pera, sagana tayo sa lahat ng mga bagay. Hindi. Yung kasaganaan, yung kagalakan na mayroon tayong Panginoon sa ating buhay. No? Yung kaligtasan na natamo natin sa Kanya. No? Sabi nga nun, when a person meets Jesus, everything changes. Maski si Apostol Pablo, laki ang pagbabago ng buhay niya, no? Nung encounter niya si Jesus Christ. The same din tayo. Marahong nga pagbabago sa buhay ng isang tao pag na-meet niya si Jesus Christ. When he enter into a life, it cannot remain the same, ano? Hindi nagkakaroon ng pagbabago talaga sa buhay natin pag nandoon na si Kristo sa buhay natin. He gives us ability to live better, no? Mamuhay ng maayos, ng tama, to love better, and to do something with our lives that will glorify God, no? Ang lahat ng mga bagay na gagawin natin ay mag-glorify yung ating Diyos, no? Ngunit sa buhay natin dati, paano natin mag-glorify ang ating Diyos? Jesus makes the difference between a life that is lived for the devil and one that is lived for the Lord. In Ephesians chapter 2 verse 1 to 4, ganyan ang buhay natin dati. Patay tayo sa Espiritu. At lahat ng mga ginagawa natin ay, ang sinusunod natin ay gawa ng ni Satanas. Huh? Yan ang natin, sinusundan natin. Huh? Nung hindi pa tayo, wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nang binuhay tayo sa spiritual,
Narinig natin ang boses ng ating ang Good Shepherd ang pagtawag sa atin at tumugon tayo. Tunay na nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Hindi na yung dati nating buhay yung sinusunod natin, di ba? Yan. Napakagandang buhay na nasa Panginoon tayo. Pangatlo, in verses 11 to 16, he possesses the right concern. Right concern talaga. Hindi lang yung sabi na, ay sige, naawa naman ako sa iyo. Yung parang baka minsan na nakakita ka ng isang tao, walang-wala rin talaga na humingi na, naawa ako sa kanya. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya dito, sabi dito, he possesses the right concern. Tamang concern, no? 11 to 13, verses 11 to 13, his concern is proven by his sacrifice. Napatunayan sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Dito, in-explain ni Jesus Christ ang kaibahan ng concern ng shepherd at saka hireling, no? Una dito, ang hireling, no? Nandoon yun, yung mga bayaran na shepherd, di ba? He is there only because he is paid. Hindi talaga. When trouble comes, he runs away and leaves the sheep, no? Pag may mga problema, may mga nandyan yung panganib, tatakbo yun, iiwanan, mga tupa, at marami mga mapapahamak yung mga tupa. Ibig sabihin, wala talaga siyang concern dito kasi nandyan lang siya para dahil inupahan siya eh. Ha? Samantalang the shepherd, he owns the sheep and has a vested interest in their welfare. Pag-ari niya to eh. Di ba? Mahal niya tayo. Mahal tayo ng ating Panginoong Kristo. Nang isinuko natin yung buhay natin sa ating Panginoon bilang Diyos at pagligtas, pag-aari na niya tayo. Wala nang ibang may-ari sa atin. Tayo'y pag-aari niya. At siya ay may vested interest doon sa welfare natin. No? The good shepherd is willing to pay any price to protect the sheep. No? Taan natin dito. Willing to pay any price to protect. Even it means that he has to give his very life to them. Maski pa, handa niyang ialay yung kanyang buhay para doon sa kanyang mga tupa. Hindi ba yan ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Kristo? Inalay niya yung dahil sa pagmamahal niya sa atin. Inalay niya yung kanya. Handa niyang at doon inalay niya mismo ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. Namatay siya doon, no? At dito, alam natin na dito, nakita ito ng Good Shepherd, In Isaiah 53:6, sabi niya, nakita niya na people are like wayward sheep. Pag sabing wayward, pakalat-kalat. Ibig sabihin, walang direksyon ng buhay. Diba? Yung tupa, kailangan alagaan talaga ito dahil hindi kaya, hindi mabubuhay ito na walang taga-alaga sa kanya. Ganun tayo. Kailangan natin ng pag-alaga, ng ating Panginoon. At nakita ito ng Panginoon na ang tao, are like wayward sheep. Tupang walang direksyon ang buhay, At in Isaiah 59:2, this waywardness or sin separated us from both fellowship and relationship with God, Dahil sa kasalanan, pagsalangsan nito, nahiwalay tayo, Both in fellowship and relationship natin, Bakit hindi hindi na mapakinggan yung mga panalangin natin, Sapagkat, hiwalay na tayo sa Diyos, Nung tao ay nasa kasalanan pa, At in John chapter 3 verse 18, the sin of man brought him under the wrath of God, Paparusahan talaga ang tao, Dahil sa kasalanan, mapaparusahan ng tao. He is under the wrath of God. Yung puot ng Diyos ay sa kanya.
Yan. And in Romans 6:23, this condition will culminate in very lost sinners to cast into eternal hell. No? Sabi nga doon, for the wages of sin is death, but the gift of life is, no? Is eternal life through Jesus Christ. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nakita ito ng ating Panginoon. No? Wayward sheep, at dito ay separated tayo. At actually, yung ibig sabihin ng kamatayan separation, di ba? At dito, alam niya na ang patutunguhan natin ay impyerno. Na makita ito na Panginoon, hindi siya nagsakripisyo siya. Jesus did something to change the situation. Pa? Hindi lang siya kibit balikat at sabihin na, bahala na sila dyan. Tigas ang ulo di ba? Jesus did something to change the situation. He came down from heaven and was born in human flesh, no? Iniwanan niya yung karangyaan ng kalangitan. Bumaba siya, no? Isinilang siya sa laman, no? Yung isang sakripisyo na ginawa niya. After a sinless life, He died on a cross, taking the place of every sinner who would put his or her faith in Him, no? Diba? Siyang pumalit. Imbis na tayo ang mamatay, imbis na tayo ang maghirap, inako ito ng ating Panginoon, no? 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yan. Siya na walang kasalanan naging makasalanan para lang sa atin, para makamit natin yung katuwiran ng Diyos. Para mapasa atin. Yan. 2 Corinthians 5:15, and that He died for all, no? That the which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Namatay siya para sa lahat. That the which live should not henceforth live unto themselves. Hindi na tayo mamuhay na para sa sarili natin, but unto Him which died for them and rose again. Ngayon, pagligtas na tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Mamuhay tayo para sa Panginoon. No? Hindi na tayo mamuhay para sa sarili natin. No? The terrible death Jesus called upon to endure for sinners. No? Nakita natin dito, no? Yung terrible, no? Yung kamatayan, no? There is no horrible death known to mankind than crucifixion. No? Wala pang ibang na-invento na instrument para sa kamatayan na napakahirap kundi yung crucifixion, no? In Isaiah 52:14, no? Talagang kita na halos ang mukha niya hindi there is no beauty in him, ano? In Psalm 22:14-22 nakita siya dinuraan, ano na lang ginawa sa kanya, hiniya, no? Lahat yan ay tiniis, no? Yung ano mang kaya na inabot ng ating Panginoon sa cross. He endured all this because He loved you and me. Tiniis ito ng Panginoon para dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Beyond this, He endured the awesome wrath of the Almighty God against sin, no? Yung puot ng Diyos sa kasalanan, no? Siyang nagtiis. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay, nung panahon na yun ay nakapatong doon sa ating Panginoon. Yung kabigatan ng kasalanan, no? He became sin and was judged in our place, no? Hinatulan siya, no? In our place. By this priceless sacrifice for the sheep, He deserved the title Good Shepherd, no? Hindi lamang
siya ay shepherd, kundi good shepherd, mabuting pastor. No? Ngayon, may katanungan dito, no? Why did Jesus have to die? In Hebrews 9:22, because blood is required to redeem the soul from sin. No? When Jesus died, He shed His blood, and after His resurrection, He ascended into heaven with the blood and offered a perfect sacrifice on the mercy seat, no? In heaven. Hebrews 9:12. No? Di ba dito ang mga ano noon? Yung sacerdote, once a year, no? Pumapasok sila doon sa Holies para mag-offer ng sacrifice. Huh? Ngunit paulit-ulit yan. Dito, si Jesus Christ, minsan lang, no? Doon sa mercy seat, no? In heaven. Katapos nun, doon na siya, umupo na siya sa right hand of God. Verses 24 to 28, at saka chapter 10, verse 12, no? He had to die so that you and I might live. I thank God for the blood of Jesus Christ who saved me. Pasalamat ako. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. At ang dugo na yon, hindi lang basta dugo ng anuman, kundi dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Verse 14, sabi dito doon, His concern is proven by isip na patunayan ito ng kanya mga tupa, no? The good shepherd knows his sheep. No? He knows everything about you. Diba? Even sa mga ano natin, no? Diyan na mga problema tayo sa mga pangailangan natin, no? Matthew chapter 10, 29 to 31, and Matthew chapter 6, verse 8. Alam ng ating Panginoon yung mga strength and weakness natin, eh. Wala natago sa Panginoon. He knows every joy and every burden. Mga problema natin, yung kagalakan natin, mga problema. He knows every mountain and every valley sa buhay natin. No? Yung ups and down natin sa buhay natin, alam ng ating ng Panginoon. No? He knows victory and every battle, and He stands ready to help you in times of need. In Hebrews chapter 4, verse 15, no? It has come boldly into the throne of grace, no? Yes, of God. In times of trouble, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. He is always ready, no? Napatunayan ito ng mga tupa niya na sa panahon ng pangangailangan, nandyan siya. Hindi tayo iniiwanan, no? Hindi naman sinasabi, kasi sinasabi ng ating hindi ko sinasabi na alisin ko sa inyo yung mga kabigatan, yung problema sa mundong ito. Ang sinasabi sa inyo na hindi ko kayo iiwanan. No? Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kasi dito tayo sa mundo, may mga problema pa rin, may mga suliranin. Ngunit ang pangako ng Panginoon, hindi tayo iwan. He's always ready, no? He stands ready to help you in your times of need, no? Kaya, tiwala tayo sa ating Panginoon. See? Verse 15 to 16, He proved His concern by His salvation. Huh? Yung kaligtasan na, diba? Concern nga siya. Pag concern tayo, kaya, ang concern niya sa atin ay pinatunayan sa pamamagitan ng kaligtasan na binigay sa atin. Sabi nga Jesus makes it plain that there will be other sheep that will come along afterwards, no? May iba pa, no? This sheep can be assured of being saved just like those who were there Jesus speaks, ano? Makita natin, ano? In John chapter 1 verse 11, sabi dito, He came the first time to the nation Israel, but when they rejected Him, He turned to the Gentiles. Unang pagdating ng ating Panginoon, di ba? Ang mission talaga ng Panginoon,
Hanapin niya yung mga lost sheep na of Israel, yung mga naligaw tupa ng Israel. Ngunit, nireject siya, no? At yung pag-reject nila ay, tayo naman ay nabigyan ng pagkakataon na maligtas din. Diba? In John chapter 1 verse 12, sabi niya, anyone who needs salvation can rest assured that Jesus will provide that salvation when faith is placed on Him. Ano? Diba? Sabi doon sa John chapter 12, 1:12, yung sabi na, to them, no? Yung naglagay ng kanilang nanampalataya kay Kristo Jesus. Yung mga hintil yon, tayo. No? Nabigyan ng pagkataon na maligtas. No? Nang magtiwala tayo. At nagbigay natin ng ating mga pananampalataya sa Kanya. No? Binigyan tayo ng karapatan, bigyang tawagin bilang anak ng Diyos. No? Power to become the sons of God. No? Even to them that believe on His name. Napakaganda, no? Yung pagtalikod ng bansang Israel, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na ang mga hintil na lumapit sa ating Panginoon. Purihan na pa yun. When faith is placed in Jesus Christ, salvation is always the result. No? Kita natin na pag inilagay natin yung pananampalataya kay Jesus, ang result kagad ay salvation. In Hebrews 7:25, sinasabi na this salvation is complete. No? Yung salvation ito. Hindi lamang complete. In John chapter 10, 28 to 29, this salvation is eternal. No? Napakagandang alalahanin, napakagandang natin na tayo naligtas, no? Dahil doon sa ating mabuting pastor, good shepherd, no? Jesus Christ. At dapat natin malaman, Jesus died for every person in the world, no? Including you. No? Sabi niya nga, panawagan ng, if you come to Him right now and place your trust in Him, He will save your soul. No? The salvation that Jesus provides is open to all. Yung pananawan para sa lahat ito. Is still the door and is still the good shepherd. Siya pa rin ang pintuan. Wala nang iba. Open pa rin ang open pa rin, no? Para sa lahat. No? Huwag nating sayangin, no? Huwag nating sayangin ang pagkaroon. The salvation that Jesus provides is open to all. He is still the door and He is still the good shepherd. May concern siya sa atin. May pagmamahal siya sa atin. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. At bilang conclusion natin dito sa pag-aaral natin dito sa Sunday School, there is no question that Jesus is the good shepherd. Wala nang question na sabihin natin na siya ba talaga? Hindi. Jesus is the good shepherd. The only question that remains at this point is, ang katanungan, do you know the shepherd? Kilala mo ba yung pastor? The shepherd? Yun, your answer to that question will make all difference between heaven and hell. No? If you know the shepherd, then you can rejoice in the fact that He will ever be with you and He will ever watch you. Diba? Kung kilala mo siya. If you do not know Him, come to Jesus today without delay. Diba? And He will save your soul. Ngayon mismo, today is the day of salvation. Kung hindi mo pa siya kilala, no? Lumapit ka sa Kanya, no? He is the good shepherd, Jesus, no? Without delay, and He will save your soul. He will place you in the flock of God. Siya rin ang maglagay sa iyo doon sa mga kawan, no?
Hindi tulad yung mga pangako ng mga bagong, mga ibang ngayon. Sabi niya, pag pumasok ka dito sa ligtas kayo. Hindi. Jesus Christ, siya lamang ang the Good Shepherd. He will save you from the wrath of God. Sa puot ng Diyos. He will give you a new life, a new birth. Huh? Purihin ng Panginoon, no? Wala nang iba. Jesus Christ. Dapat kilalanin natin kung sino ang shepherd. No? The Good Shepherd. Jesus Christ, the Good Shepherd of the sheep. Pag siya sa atin, pag siyang nag-alaga sa atin, siyang nagbantay sa atin, ligtas tayo sa lahat na kapamakan. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Let us pray. Gracious God and Heavenly Father, sa umagang ito, thank you, Lord, na patuloy nang nakapag-aral kami ng iyong salita. Thank you, Lord, na nalaman namin ang aming Panginoong Jesucristo na She is the Good Shepherd at marami siyang ginagawa sa buhay namin. At marami kaming dapat pasalamatan sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ito ang aming sinasama at dinadalangin in Jesus' name. Amen. Let us close in the word of prayer. Our loving Heavenly Father, thank you so much, O Lord, sa kakatapos lang na Sunday School, sa inyong salita na aming napakinggan. Tunay nga na kayo ay aming shepherd, na kung saan nandyan kayo upang kami po ay patnubayan at gabayan, tugunan kung anuman ang aming mga pangangailangan.
And salamat din sa buhay ni Brother Rico na kung saan patuloy siya nagpapagamit sa inyo sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy sa buong araw sa pagsamba sa inyo, Panginoon, hinihiling namin ang inyong leading sa bawat isa upang magampanan, Panginoon, namin ang aming mga part sa inyong gawain, Panginoon. We need your guidance and protection, Panginoon, sa bawat isa, dahil alam namin na ang kalaban ay gumagawa ng paraan upang mahadlangan ang inyong mga gawain, Panginoon. Kaya sa araw nito, give us a heart with joy, Panginoon, sa aming mga responsibilities. At ganoon din, we give honor and glory, Panginoon, sa inyo dahil sa inyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Kaya binabalik ko ang kapurihan na may pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.